Ang respeto na ibinibigay natin sa iba, kahit hindi nila ito nakuha o pinagtrabahuan, ay nagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos. Have you ever thought about yung this quote na kailangan mong kitain yung paggalang ko? Respect is earned, not given. Di ba? Ang ganda naman ng ang ganda ng thought na yun. Respect is earned, not given. It's a common phrase, of course, na gusto natin syempre na paghirapan mo na respetuhin kita. Hindi yung dahil leader ka, respetuhin kita. Hindi, dapat galingan mo para respetuhin kita. So, ibig sabihin, our thought is kailangan may patunayan siya para respetuhin natin ang isang tao. Right? But it is entirely opposite to God's command to obey authorities. Kasi whether ang authority natin is, alam na, magandang ginagawa, okay naman, disappointed ka, iniutos ng Diyos na respetuhin mo sila. Kasi kahit anong klase bang tao yan, whether presidente yan, hanggang sa janitor, hindi ko minamalit yung janitor, pero siguro yun yung pinaka-naisip ko na parang least respected position, trabaho, or anything. All of those are, job. But ang inutos kasi ng Lord is we need to respect all types of people, not by gender, not by their position, not by their earning. And that is really what God commanded. Okay? So, of course, marami nga nagsasabi na kailangan natin na pagtatrabahuhan or kitain yung mismong respeto. Pero kung titingnan natin ang sinabi ng Diyos, ang respeto ay isang bagay na dapat nating ibigay. Hindi lang dahil ito ay nararapat, kundi dahil ito ang utos ng Diyos. So, let's talk about obeying authorities at respeto sa kapwa. Sabi sa Romans 13:1-2, ang bawat isa ay dapat magpasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos. Ang mga umiiral ay itinatag ng Diyos, kaya't ang sino mang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinakda ng Diyos. Dito malinaw na ipinapakita na ang pagsunod at respeto sa mga namumuno ay hindi nakasalalay sa kanilang kakayahan o kagalingan kundi sa ating pagsunod sa Diyos. So, guess mo na, si Lord ang naglagay dyan. So, kung ikaw mahal mo si Lord at nare-respeto mo si Lord, igalang mo rin ang kung sino mang authority na nandyan na nilagay ng Lord. The next, kung tutusin nga, hindi lang sa mga may kapangyarihan tayo dapat magbigay ng respeto, kundi na rin sa lahat ng tao, anuman ang kanilang estado sa buhay. Sabi nga sa 1 Peter 2:17, igalang ninyo ang lahat ng tao, mahalin ninyo ang mga kapatid sa pananampalataya, igalang ninyo ang Diyos at parangalan ninyo ang hari. Ibig sabihin, lahat ng tao mula sa janitor hanggang sa presidente ay karapat dapat nating respeto. Ang respeto ay pagpapakita ng pag-ibig sa Diyos. Ang respeto na ibinibigay natin sa iba, kahit hindi nila ito nakuha o pinagtrabahuan, ay nagpapakita ng pag-ibig natin sa Diyos sa kanila. Isipin mo na lang na si Jesus bagaman hari ng mga hari ay lumapit sa mga makasalanan, sa mga hindi tinatanggap na lipunan at sa mga tinuturing na mababa. Okay? Alam mo yung story na yun, no? Pinakita niya sa atin na ang tunay na respeto ay ibinibigay hindi dahil sa ranggo o posisyon, kundi dahil sa pagkilala na ang bawat tao na nilikha sa wangis ng Diyos. Sabi nga sa Genesis 1:27. Maalala natin sa Bible, si Jesus kasama niya yung tax collector, prostitute, yung mga kasama niya. But, nirespeto ni Jesus yung mga inong klase man tao. At we need to be just like that. So, kahit bilang Kristiyano, tinatawag tayo na magpakita ng respeto sa lahat ng tao, hindi dahil sa kung ano ang kanilang nagawa, kundi dahil ito ang tama at pinag-uutos ng Diyos. Ang respeto ay hindi lang tungkol sa pagbibigay ng karangalan sa mga nasa itaas, kundi pati na rin sa pagpapakita ng kabutihan at pagmamahal sa lahat. Ano man ang kanilang kalagayan sa buhay, sa ganitong paraan tayo ay nagiging ilaw sa mundong madilim at puno ng pagkakanya-kanya. God bless.